si ang ating suki, si Miss Dana Sandoval para malaman natin yung how it exactly unfolded. Miss Dana, good morning. Si Peter at Danny dito sa Balita Patan. Good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Oh, this is a very no? Medyo disturbing. Oh, and yes, interesting and disturbing occurrence kasi meron na palang ganito yung mga surrogacy scheme, hindi lang yung mga love scam. Opo, can you tell us exactly what happened po, ma'am? Yes, parang nakita na natin to paulit-ulit pero ngayon parang bumabalik siya at saka parang nakikita natin that it's really gaining traction kasi online ang kanilang recruitment ngayon. Ito pong surrogacy scheme na ito, actually ang nabiktima po ay isang OFW na papunta po ng Hong Kong kung saan nagtatrabaho talaga siya. So we see this as like third country recruitment na doon siya deployed pero iba talaga ang pupuntahan niya. So na-recruit siya via social media. Doon sa kanyang recruitment, ang offer sa kanya parang more than 400,000 if she goes through with the pregnancy, and each month she gets a stipend. So parang siya yung magdadala, wow, diba? No? Parang wow, 500,000 pesos for for just 9 months of this one. So it sounds very enticing for women, but it's really a trafficking scheme na hindi talaga nila nakukuha yung pinapangako sa kanila. So, ang surrogacy po para lang maintindihan ng mga viewers natin. Opo. Parang ikaw yung kung ikaw yung babae, kagaya ikaw yung magdadala ng pagbubuntis. Yes. Tama? Oo. Pasasaksak sa iyo yung the egg cell and the sperm. Ayan, sorry medyo mature topic po tapos doon madedevelop sa iyong sinapupunan ng babae. Na ikaw ang 9 months ikikerry mo yun. Yes. Diba? Ganon? Opo, tama po ba, Miss Dana? Yes, parang ikaw po ang sisidlan nung tanggol ng ibang tao. Pero ito, hindi lang ito basta it's for a fee. So, parang baby farm na ito ang ginagawa nila. Oo, parang womb for rent. Parang gano'n eh. Oo. So, sa online, Miss Dana, ang sinasabi po ninyo is, may mga nag-o-offer talaga na to be a surrogate. Surrogate mother. Tapos, sasabihin nila na 400,000 ang kikitain mo dito. Meron ka pang allowance every month bukod doon sa 400,000 na yun. Yes, kaya parang enticing talaga. Kasi, 500,000 pesos ang kikitain mo mahigit pa for just 9 months of effort kung isipin mo. Pero yung nakukuha natin na balita doon sa mga victims nito, as well as in trends, hindi lang po kasi ito sa mga Pilipino nangyayari. It also happens to other nationalities na na-recruit din sa same schemes. Ang lumalabas parang nga pong baby farm. Para silang farm kung saan tinatambak lang sila sa isang kwarto, walang appropriate health care, walang maayos na pagkain, hindi natutupad yung mga ipinangakong bayad sa kanila. And there was even one country, hindi ko na lang po banggitin kung saan iniwan sa kanila lahat ng mga bata. So biglang may anak sila ngayon that they did not sign up for because they signed up to be a surrogate, not to be a parent of So there's a lot, malaki yung ethical issues dito as well as talagang nakikita natin na trafficking ito. Yes. Para malinaw lang, Dana, yung actually yung nahuli ninyo na talagang OFW, 'di ba, sa Hong Kong, pero she was bound pala to Georgia at saka Beijing kung saan doon siya, let's say, i-carry out yung kanyang surrogacy. Tama ba? Opo, OFW po siya. Siya po ay isang household service worker in Hong Kong. Okay. Pero after Hong Kong po, ang usapan nila nung recruiter nila is she will be flying to Georgia via China. Tapos doon sa Georgia, may clinic doon na yun yung magpe-perform nung in vitro fertilization. And from there, hindi niya na alam yung mga detalye, anong arrangement, saan sila dadalhin. Basta all she knows is she's going to that clinic where the fertilization will happen. Pero based on your investigation, sabi nyo, kasi nag-gain traction na. So,
yung mga nakukuha nyo, sino yung mga nagre-recruit? Kapwa Pilipino rin ba o paano doon sa FB page nila? Ang nakakalungkot po kapwa Pilipino talaga ganun? yung nagre-recruit po sa mga to. So kita natin meron talagang mga galamay itong sindikato na ito. It's a big syndicate. May mga galamay po sa Pilipinas na siyang nagre-recruit po sa mga kababayan natin. Ito pong case nitong biktima na ito. Actually, ang nag-refer sa kanya doon sa kausap niya sa Facebook, kakilala niya rin doon sa Hong Kong. Yung nag-refer sa kanya doon, sabi, kausapin mo to on Facebook. So, kinausap naman niya at doon na nga binigay yung offer sa kanya. Pero, sige, go ahead. Parang Danny, Ms. Dana, I'm curious, paano ninyo nalaman, paano nalaman ng mga immigration officers na mukhang biktima itong kasi OFW paalis naman talaga siya sa Hong Kong, di ba? How did you find out? Yun nga po yung difficulty doon kasi nagkagulatan lang to actually nung nakita yung documentation of her going to Georgia. Kasi as an OFW, you really do not need to present so many things because it's your overseas employment certificate pinakita already. niya pala. Naka-e-gates pa nga ito yung mga naka-e-gate pa? OFW. Oo. Opo. So, lang po, nung dumaan sa officer, nagkagulatan, nakita ang documentation showing that she is actually headed for Georgia. At doon na nagsimula yung mga tanong, anong gagawin mo doon? And there, she admitted po na siya ay magiging surrogate mother. Wow. Georgia is in what? Ng dati Russia yan, di ba? Dati Russia, di ba? Malapit lang yan sa UAE, di ba? Opo, malapit po doon sa area na yun. Yeah, so doon nakita kasi meron siyang destination or ticket going to that particular country. Beijing and then going to Georgia. Tbilisi ba yun? Yes, kasi supposedly you're just going to Hong Kong. So, one way, ticket lang to Hong Kong. But ang daming nakitang ticket sa kanya at yun nga po, she was really bound for Georgia. Pero ibig sabihin, kung hindi nakita yung mga documents, accidentally na ipakita niya, ibig sabihin, kung hindi na trace yung mga documents yun, posible nakalusot yun eh. Di ba, Dana? Posible po. Posible talaga. Malaki yung posibilidad nun. Kaya, ito yung mahirap dito sa ganitong case na to eh. Kasi, kompleto ang documentation nila pag ganyan. So, lalo ang tinatarget nila ay mga OFWs. Nakita natin na third country recruitment yung isa sa mga schemes nila. So, sometimes, out of the Philippines already, like nung case niya, talaga nagkataon lang na umuwi siya dito. But in her case, she was being recruited from Hong Kong na. Habang nandun siya sa Hong Kong, pumunta ka na, lumipad ka na dun sa Georgia. Nagkataon lang na umuwi siya, kaya nakita natin. Pero at least, good development, partner. Sorry. Yung good development to, at least na-expose ito. Bago nalaman ngayon may ganito palang modus, di ba, Dana? Pero gusto rin po natin na ipagbigay alam sa mga kababayan natin para they know what to expect, that this is not something nice na as promised sa kanila. Opo. Pero one last quick question. Kung halimbawang after 9 months, bumalik siya, yung nakapunta siya sa Georgia, bumalik siya, matitrace po ba ng immigration natin na, teka, akala ko ba papunta ka lang sa ganito, bakit meron kang stamp ng Georgia? Hindi na kaya. Hindi na kaya yung kung saan siya. Makikita lang po yung travel records, but for arrivals kasi, e-gates na rin yung mga kababayan natin. Anong ginawa niya ron, Oo, pero kung siya po ay halimbawa na biktima doon, she would be seeking, most probably kasi kung mabibiktima sila doon, she would be seeking the assistance of OWA, of the Department of Foreign Affairs. Doon lang malalaman at doon natin makikickstart yung investigation. Pero ang problema, nagawa na or na-traffic na siya, nalugi na siya ng 9 months ng buhay niya, hindi niya na nakuha yung sweldo na pinangako sa kanya. Bakit? Yung sindikato ba na ganyan? Most likely, hindi na babayaran? Parang ganon? Hindi napapatupad yung kung ano yung agreed na price? That's right. Hindi po napapatupad yung agreed abay, pag lumabas na paano mangyayari doon? Baka pati yung passport nun, kinuha pa. Diba? Ganun po. Talagang restrictive sila doon. Hindi nila nakukuha yung mga documents. Hindi sila makatakas or alis basta-basta kasi may dala-dala nila yung anak ng kliyente nila. And it's not as happy as it sounds. Na parang, magdadala lang ako ng baby. Hindi. Parang
para silang ginawang farm. Nako. Breeding farm. Oo, Wow. please be warned. Yung mga nakamakita ng masyadong offer na vulnerable, ganyan. di ba, Oo, partner? if it's too good to be true, Wow. it probably is. Miss Dana, thank you very much. Salamat, Dana. Thank you. Anytime po, salamat and good morning. Good morning, Miss Dana Crisia Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. And while I say thank you very much